DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Narito po ang head convener ng Save the Nation Movement, si Kalemi Rojas, andito din si Cathy Cruz at si Ver Archivido, na nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Kabut sa unang-una kong babatiin, siyempre yung mga taga-pakinig natin sa Save the Nation Movement. Sa marami sila kabut sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Ngayon, batiin ko rin yung mga yung sa ibang bansa kabut, yung lalo-lalo na sa Singapore, sa Malaysia, sa Guam, at saka yung kaibigan natin sa Cayman Island kabut, si Danilo. Si Danilo. Ayan, lagi nakikinig sa atin yan kabut. Yes. Ngayon kabut, batiin ko rin yung aking mga kabalen. Maya Pabengi po Kekongan, lalo-lalo na yung mga taga-Candaba, sina Ray Roja, si JR, si Bea, si Bong Clemente, at saka yung si Tinoy. Hindi to Pinoy kabut, Tinoy. T.I. Hindi P.I. Bati ko rin yung magbe-birthday ngayon kabut, si R.J. Rojas. Meron pala tayong tagapakinig sa Save the Nation Movement kabut na yung kilala ko ito at yung presidente ng Mapua. I see. Talaga? Si Dr. Ray Bea. Kasi, President of Mapua? Mapua. Kasi ito kabut, alam na, kilala, ang tawag sa akin ito si si Engineer Nuclear. Kasi sa eskwela namin kabut, talagang kilalang-kilala ko yung paglalaban natin sa nuclear energy. Batiin ko rin kabut si Julius Villanueva at saka yung asawa niyang si Rita. Yes. Si Albino at saka si Edimar. Malapit yata maging congressman tong kaibigan natin kabut Batiin ko rin kabut si presidente ng Foundation of Outstanding Mapuan, si Engineer Domingo Lagman. At saka kabut, batiin natin yung kaibigan natin sa mga militar. Yung retired colonel na si Danilo, si Generoso. Yan. Generoso Mariano. Jean Mariano yata yun. Nakikinig din lagi sa atin yun. Tsaka yung mga kasamahan niya, hindi na natin i-mention mga kasama, mga pangalan. Marami yan Marami, sa mga retired general kabut. Both retired and active, no? In all apparently all sectors of the Armed Forces of the Philippines, sa Air Force, sa Navy at sa Army, no? Sa Navy siyempre kasama na diyan yung mga Marines, no? Pati na rin yung mga nasa Philippine National Police, no?
marami po ding nakikinig. Magandang gabi po sa inyo. Batiin ko rin kabot yung mga mechanical engineers, electrical, dito sa ating bansa at sa ibang daigdig kabot. Yung women. Yung women engineers. Yung mga women engineers na bisita natin nung nakaraan. Kasi kabot kaya ako binabati itong mga engineers na ito. Baka sakaling na yung administrasyon ngayon, i-consider na niya yung nuclear energy. Yung mga nasa ibang bansa kabot na nag-ooperate ng planta, nung mga ibang nakausap ko, basta't boundary lang daw yung nuclear energy rito, babalik sila. No, very good. Ganyan na balita kabot. Magkukulang ang nuclear plants natin kung babalik sila. Napakarami po niyan. No? I don't think there is a nuclear plant anywhere in the world practically that will not have Filipino engineers working there. No? Hindi naman natin sinasabing karamihan, no? Pero palagay ko, kung sa Amerika lang, sa Canada, sa Europe, no? Ay, marami pong mga Filipino engineers dyan, no? I'm sure they're working in nuclear power plants. I'm not too sure about Eastern Europe, no? Pero hindi malayong magkaroon din dyan, no? Tapos isa na lang, batiin ko rin yung mga magpa-planning doon sa aking farm ng 3 araw. Lunes, Martes, Miyerkules. Magkaroon sila ng mga professor sa Mapua, puro mga professor ng mechanical engineering kabot. Sa pamumuno ni John Hodilla, yung 3 days. dean. 3 days sila 3 araw kabot. Kaya anong gagawin nila doon for 3 days? yung mga planning kabot, yung mga team building. Wow, planning. Tsaka kakain sila ng baboy damo kabot. Very good. Yan. Maganda yan kasi brainstorming yan eh. No? Tama. Tulungan mo na lang paano nilang ayusin ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi kabot. Siyempre meron akong doon magsasalita ako tungkol sa nuclear rolidong kabot. Very good. Sige lang. Diyos maray na banggi sa indong gabos na makabanwa. Magandang gabi po. Maulan na gabi. Dahil maulan ngayon at may bagyo po. Anyway, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ni Professor Bush Valdez, syempre sa kanyang palatuntunan ng ating katipunan. At happy listening po kay Archbishop Oscar Cruz at sa lahat ng mga obispo po natin, no, sa ating bansa, ang Catholic Bishop of the Philippines. And anyway, magandang gabi rin po pala sa lahat po ng ating mga engineers, lalo na po kay Engineer Jane Tapel at kay Genetic Engineer Star Bordalio, no? Sila po yung grupo ng Women Engineers Network at siguro sir, bigyan ko na rin ng pagkakataon na mabanggit yung kanilang activity. September pa naman yon, September 23 to 24 sa Century Park, Manila, yung kanilang gagawin na First Philippine Women's Engineers Summit. Yan po. At happy listening nga po pala sa kay Engineer Federico Monsada na nakadaupang palad ko at dyan po kay Engineer Romulo Agatep, 209 na National President po ng Institute of Electronics Engineers of the Philippines. At syempre, gayon din kay Ma'am Charina Chat Garrido Ocampo ng UPLB, kay Attorney Paris Real ng Quezon City, at syempre sa ating mga engineer din, ang agricultural engineers natin, si Engineer Ario Di Rico from PRC din, syempre. At di ko pwedeng kalimutan yung lahat ng ating mga kababayan dyan sa Tagabagak at Nagbalayong, mga kababayan ni Professor Bush Valdez at syempre mga kaibigan niya dyan sa Penelco at Bagak Rural Bank. At gayon din sa lahat ng taga Philippine Science Journalist Mega Manila na nakikinig sa pamamagitan pa rin ng internet. Yan. At sa mga kasamahan ko dyan sa Quezon City Press Club, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga kasapi ng National Confederation of Irrigators Association. Hopefully next year mawala na o mabago na yung charter ng National Irrigation Administration, Sir Butch. Kasi ngayon nagbabayad pa sila ng irrigation fee and there is a move na tanggalin itong irrigation fees na to at sa halip
jeep ay subsidized na talaga ng government. And natutuwa po ako sa mga ganyang hakbangin para sa ating mga tulong sa ating mga magsasaka. Magandang gabi po sa inyong lahat at manatili po kayong makinig sa loob ng halos 2 oras. At Kathy Cruz po ito, sabay-sabay tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuloy ang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ng Save the Nation Movement. Okay, good evening po sa lahat. Ito po ang katipo niyo si Virgie Video mula po sa LaRouche Movement and sa Save the Nation. At binabati natin syempre sina Mr. Christian Madularia and family. Nakikinig sa atin yan, Kabutch. And of course, si Mr. Alan Arroyo at ang kanyang misis, Kabutch, nakikinig habang kumakain, no? At syempre sina Jim, Hipolito, si PJ at ang pamilya. At maging ang mga katipo natin na sina Annie Fazon, si Ellie San Victores, Andre, si Lawrence, si Chris, si Joel, si Victor, no, Mendoza. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At pabati rin, Kabutch, si advance happy birthday kay Marvin. Marvin Suba. Ayan, bukas, July 4, ang birthday niya. At si, ilan ba yung anak mo? Si Andre naman daw. Si Andre, July 6. Pangilan nyo, pangilan. Ayan, pangilan yun. Pangilan, bunso. Ang dami ko kasi Sa pangwalo, liliwanagin mo. wala na dagdag yun. Baka yung bunso niya pang 12 no? Hindi natin alam. Ayan, happy birthday sa lahat na rin ng mga magba-birthday, no? Ng July. At sama-sama po tayong matuto ngayong gabi. Okay, ang ating pong katipunan text para dun sa mga gustong magpadala ng mga mensahe, comments, questions, whatever, 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. At ang hotlines po natin for those who want to join us dito po sa ating talakayan, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. At kung naka-internet po kayo, we are live streaming on rmnnews.com/tv, no? Buti pa nga, i-google nyo na lang rmnnews.com, no? At at madali nyo nang hanapin po yung live and live streaming ng ating programa, ang ating katipunan. Also, if you want to know what's going on around the world, check into larouchepac.com, LAROUCHEPAC.com. Last but not the least, if you want to send us email, our email address is larouchephilippines@gmail.com. Okay, tulad po ng dati, we'll ask Kathy to do the honors to read to us ito pong deklarasyon ng Save the Nation Movement. At walang iba kundi itong 3 urgent steps for the survival of the nation. Kukulitin po natin ang kukulitin ang mga kinahukulan sa ating bagong pamahalaan. Dahil sa aming pong palagay, ito po ang direksyon na mararamdaman po ng tao agad-agad, no, na ang kanilang kapakanan ang talagang linalagay ng ating bagong pamahalaan na inuuna sa lahat ng mga proyekto, the general welfare, kapakanan po ng lahat. Tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Deklarasyon. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Habang ang buong mundo
ay dumaranas ng malawakang pagguho ng pandaigdigang ekonomiya at sistemang pananalapi sa kabila ng marami at paulit-ulit na mababala ng La Roche Movement. Ang isang pabayang pamahalaan, mga walang kakayanang mga tagapamahalang ekonomista at mga litong mamamayan ay walang magawat na katungangan na lamang sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Habang ang mga patakarang pang-ekonomiya, gaya ng malayang pag-aangkat o import liberalization, pagsasapribado at deregulasyon, maging ang ating pag-angkop bilang isang ekonomiyang naninilbihan na lubhang nakasandal lamang sa pangingibang bansa ng mga Pilipino bilang mga alila, sa halip na paunlarin ang ating pansakahang industrial na naglilikha ng tunay na trabaho, ay napatunayang naging daan upang sirain ang kakayanan ng ating lipunan na manatili bilang isang bansa. Habang ang sistemang floating exchange rates na ipinatupad noong 1971 hanggang 1972 ang nagsilbing paraan upang ang mga sakim at ganid na nagpapautang sa buong mundo, ang Inter-Alpha Group o mga institusyong pinansyal na kinakatawan ng IMF na magpataw ng paulit-ulit at walang humpay na pagpapaliit ng halaga o devaluation sa ating pananalapi, nang sa gayon ay kusa at malupit na daragdagan ang ating nakaimbak na utang panlabas at immoral na pagbabayad nito. Habang ang ating bansa ay isinuong sa halos lubos na pag-asa lamang sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng pagbasura ng maaring naging pangunahing pinagmumulan ng pinakamatipid, maaasahan at katutubong pagkukunan ng enerhiya, ang Bataan Nuclear Power Plant. Habang ang kasalukuyang umiiral na kalagayan ng buhay ay malubhang lumalala sa antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan at sa hindi matiis na kalagayan, kung saan ang kawalang pag-asa at pagsuko na lamang ang nakayayanig na katotohanang hinaharap ng mga kinalimutang mga Pilipino. Habang ang kasalukuyang gobyerno ay paulit-ulit na napatunayan ang kanyang malalang kawalang kakayanan, sagad sa korupsyon at walang awa at damdamin sa tumitinding kalagayan ng kahirapan na dinaranas ng taong bayan. Habang ang makapangyarihang mga politiko, maimpluwensyang negosyante at mga ikonokwaks sa edukasyon ay nagkaisa na iligaw ang mamamayan sa paraan ng mga dinuktur na survey, gawa-gawang statistika, mapanlinlang na propaganda at maling edukasyon. Habang ang ating mga kababayan ay hinahandugan ng mga libangang pampolitika na halos hindi naiiba sa mga pang-araw-araw na telenovela ng mga politiko na inaalok ang kanilang mga sarili bilang panghaliling mga pinuno, siksik sa mabulaklak na pananalita, ngunit salat at hubad sa mga dakilang kaisipan ay patunay lamang ng kanilang kakulangang karunungan at pag-uunawa sa mga suliranin at ang kakapusan ng hinihiling na kagitingan upang gawin ang tama at harapin ang tunay na suliranin upang mailigtas ang mga buhay ng mga nagugutom na Pilipino. Habang tayo patuloy sa paglala patungo sa kaguluhan at anarkiya, dumaranas ng pagkawalang kakayanan ng pamahalaan upang ipagkaloob ang mga pangunahing paglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkaayusan na dinagdagan pa ng paglaganap ng mga kriminal politiko na warlords na sangkot sa weteng, droga at buong pagmamataas na namamayagpag ng walang pakundangan. Panahon na upang isakatuparan ang ating karapatan at tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan at mamakabayan ng Republika ng Pilipinas. Naobligahin itong kasalukuyang pamahalaan na ipatupad ang mga agarang pangunahing hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa upang agad na maiwasan ang karagdagang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa gutom at karamdaman
at mabigyan ng katiyakan ang pag-unlad ng mga susunod na salinlahi. Sa mga layuning ito, mariin naming iminumungkahi ang mga sumusunod na agaran at nararapat na mahakbangin na dapat ipatupad sa lalong madaling panahon. Una, ang agad na pagpapatupad ng isang malawakang may bisang agham na infrastrukturang programang pambansang paglikha ng pagkain o Science-Driven Infrastructure-Based Massive National Food Production Program upang paramihin ng ikatlo o ikaapat na beses ang panustos ng pagkain, pinangungunahan ng gobyerno at lahat ng kanyang mga sangay, pribadong sektor at mga samahang sibika. Ito ang dapat maging pangunahing proyekto ng gobyerno bilang pasimulang pangtagol-laban sa pinakamalubhang inflasyon o hyperinflation. Ikalawa, ang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant bilang bahagi ng isang programa pagpapaunlad ng enerhiya na binubuo ng lahat ng uri na mamapagkukunan ng enerhiya. Agad na magtatag ng programa sa pagpapaunlad ng enerhiyang nuklear, hindi lamang upang magbigay ng pinakamalinis at pinakamatipid na kuryente, maaasahang mapagkukunan ng enerhiya para sa pag-unlad ng pansakahang industrial, patubig at mapamamahalang pangasiwaang panubig o irrigation and water management systems, mga sistemang pangmaramihang sasakyan na pangkalahatan o mass transit systems, kundi upang siyasatin pa ang iba pa nitong makapakinabangan, partikular ang paggawa ng maiinom na tubig mula sa mga plantang pinaalar ng nuklear na nag-aalis ng asin sa tubig dagat o nuclear power desalination plants, ang paglilikha ng mga isotopes na ginagamit sa makabagong mga pasilidad ng paggamutan at ang paggamit ng hydrogen bilang pamalit na mapagkukunan ng paggato. Paano lang? Ikatlo, ang paghayag ng pagdiba ng pagbabayad ng utang panlabas. Ngayon ay higit sa 10 bilyong dolyar bawat taon. Pagbayad ng malupit pasakit ng mga utang na natamo lamang sa pagpapaliit ng halaga ng ating piso at tinitipon sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng value-added tax o isang uri ng buwis para sa lahat ng mga namimili at kumukonsumo, pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, buwis sa paggamit ng kalsada o highway toll fees, pagtaas ng singil sa iba pang mga infrastrukturang pampubliko at mga kalakal na lubhang pinabibigat ang buhay ng mamamayan. Hindi lamang ang mga ito ang sagot sa mga pinakamalalang suliranin ng ating bansa, ngunit kahit kung tayo'y kikilos bilang isang bansa sa pagharap sa isang mapanluray na paparating na pandaigdigang krisis pang-ekonomiya, ang agarang pagkilos sa ganitong mga pamamaraan ay kinakailangan. Ang alternatibong ay isang antas ng tagutom at kamatayan na hindi pa nararanasan sa ating kasaysayan. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang paglilingkuran ang kapakanan ng mga mamamayan at wala ng iba pa. Siya ay inaasahang maghahatid ng katotohanan lamang at hindi mga kasinungalingan. Siya ay inaasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung itong kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na pagtataksilan ang kanyang sinumpaang tungkulin at maging sanhi ng labis na paghihirap at pasakit na aabot sa hangganan na lalagpas sa kakayanan ng pasensya at pagtitiis ng mga Pilipino, nanganganib ang gobyerno na mapalitan sa pamamagitan ng malayang kalooban ng mga mamamayan kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagbuwis ng kanilang mga buhay. Nananawagan kami sa lahat ng mga makabayan at umiibig sa ating bansa na sumama sa amin na labanan ang kasamaan na lumikha ng kasalukuyang mga pasakit na ito. Samahan ninyo kami ukitin ang isang magandang kinabukasan para sa ating kabataan.
kumilos tayo na pagkakaisa sa mga itinataas ang dangal ng mga tao bilang natatanging nilalang sa wangis ng Diyos, pinagkalooban ng mga hindi mahiwalay na karapatan sa buhay, kasarinlan at pagkamit ng tunay na kaligayahan, kasabay ng mga tunay na patriotiko ng lahat ng malalayang bansa. Talunin natin ang makapangyarihang nais wasakin ang diwa at layunin ng tao upang tumuklas ng katotohanan na kung wala nito ay hindi maaring magkaroon ng katarungan, walang kapayapaan at walang kaunlaran. Ito ang mga prinsipyong huhubog ng saligan ng isang panibagong pandaigdigang muling pagsila o a new global renaissance, isang bago at makatarungang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya o a new just economic world order, isang daigdig ng kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, nilagdaan Save the Nation Movement. Sa 10 pesos lang na Max Menthol Candy, to the max din ang chance na maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 ngayong June 6. Sa 10 piso mo, ramdam ang menthol coolness na hatid ng Max Honey Lemon, Cherry, Dalandan Orange, Honeyman-C, Eucalyptus, and Extra Strength. Ipagpalit ang 10 empty Max wrappers sa pinakamalapit na RMN station para makakuha ng isang raffle coupon. At ang coupon mo, maaaring maging 1 million sa grand draw. Patuloy lamang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para di mahuli sa balita at premyo. Maging milyonaryo na with Max Menthol Candy. Basta Menthol, Max. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0435, Series of 2016. Ngayong lumalamig na ang panahon at maulan, mag-relax at mag-jamming pagkatapos ng mahabang trabaho kasama ang barkada at ang Gold Eagle Beer. Dahil simula June 6, ang specially marked crowns ng Gold Eagle Beer 320ml at Gold Eagle Beer 1000ml ay may katumbas na 2 raffle coupons. Ipagpalit lamang ang specially marked crowns ng Gold Eagle Beer sa pinakamalapit na RMN at IFM stations. Sulatan ng raffle coupons at ihulog sa designated Gold Eagle drop boxes. Siguradong panalo ka sa sarap at papremyo ngayong Radyo Milyonaryo Nationwide 2016. Simulan mo na ang tuloy-tuloy na jamming with RMN, IFM stations at Gold Eagle Beer. Sama-samang mag-jamming, sama-samang mag-Gold Eagle Beer. Sali na! Tara, jam tayo! Per DOH FDA CFRR Permit Number 0435, Series of 2016. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito pong yung katipon. Ito pong yung katipon na si Butch Valdez at kakatapos lang po natin na pakinggan si Kathy dito sa kanyang pagbabasa ng deklarasyon ng Save the Nation. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. 3 urgent steps for the survival of the nation. Alam niyo po, ang napaka-importante doon, lahat po na importante yan, and those 3 urgent steps are integrated. No? Yung unang-una po is a massive science-driven, infrastructure-based food production program. No? At pag sinabot po natin na science-driven, lahat po ng teknolohiya na available po sa atin, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi din sa ibang bansa, no? Hanapin na natin, kunin na natin yung teknolohiya, no? Pag-aralan na natin at gamitin po natin dito sa ating bayan sa pagpapalaganap ng production ng pagkain, no? In all areas of agriculture, no?
And that includes, of course, pati na rin yung sa fisheries, pati na yung sa crops, sa livestock, at sa fruit trees and so on and so forth, no, vegetables, no, all of that kinakailangan, lalo na sa rice and corn, no, and grains, and importante po natin na ipasok yan, no. At siyempre, like anything, alam niyo po ang napaka-importanting infrastructure diyan sa is energy and water, no. Yung pong tubig hanggang ngayon, no, ang ating pong sistema sa irrigation ay basically naghihintay po tayo sa Diyos na bibigyan tayo ng ulan, no? At o kaya inaabangan natin yung pagdaloy ng tubig galing sa bundok, yung galing sa ulan, no? At ito pong tinitingnan natin paano nating ginagamit sa ating sakahan, no? Pag sinabi natin pong infrastructure base, kasama na dyan yung tinatawag na water management, no? So, importante po, yung pagdaloy ng tubig galing sa mga bundok at papunta yan sa karagatan, no? They become what you call rivers, no? Mga ilog, no? Iba-ibang klaseng ilog at may malalaki, may maliliit. But nevertheless, dadalo yan, no? May pupuntahan yan tubig na yan. Buwat sa upland areas, sa kabundukan, bababayan at papunta yan sa karagatan. That's the way nature has created the flow of rivers, no? Dahil po meron natural na daluyan ng tubig na ganyan, pagdadaloy ng tubig, ang ginagawa po ng mga scientifico, no, hindi lang sa all over the world, gumagawa po sila ng dam, no? Nilalagyan po nila ng dam yan, no? Tapos yung siyempre pag linagyan mo ng dam, mapipigil ang basta-basta pagdaloy ng tubig, no? Pero may puwersa po yan, no? At yung pag linagyan mo ng dam, nagkakaroon ng maliit na man-made lake, parang man-made lawa ba yung lake? Or reservoir doon. At dahil meron pong reservoir na yan ng tubig, pwede nang lagyan ng mga isda at lahat-lahat na pa. Pero ang nangyayari po dyan, meron din silang kino-construct na tributaries, yung mga kanal, no? Iba-ibang klaseng kanal, may malaking kanal, maliit na kanal, whatever it is. Yung mga kanal, i-construct nila yan papunta sa sakahan, no? Para magkakaroon ng tubig yung mga magsasaka doon sa mga lugar na pwedeng sakahan, no? At kung minsan malaking tributaries yan, tapos gumagawa pa ng mga sangay yan, no? At in every branch meron silang control ng tubig, no? This is very important, no? Kasi alam nyo naman po, pag nagkaroon ng tubig ang sakahan, siyempre maganda ang ani, hindi ba po, no? Ang pinoproblema po natin dahil hindi tayo gumagawa ng mga dam. Alam nyo po, kung minsan sa isang ilog, pwede kang maglagay ng ilang dam, no? After so many kilometers, another dam. After so many kilometers, another dam. Yan ang nangyayari dito sa pinag-iimbakan ng tubig na mga lawa na man-made lakes na nangyayari. Now, iko-control din ang daloy ng tubig pagbaba. Siyempre, aapaw yan. Pag aapaw, iko-control nila ang pagbaba ng tubig. Dahil may malakas na pagbagsak ng tubig doon sa dam, kinakabitan nila ito ng generator. Hydroelectric. Oo, yung medina kabitan ng generator tsaka turbina. Na yan dahil yung pagbagsak ng tubig doon sa dam, pinapaikot ngayon itong mga turbina at nagkakaroon tayo ng kuryente. Tapos yung tubig na yan, syempre dadaloy na naman sa kailugan, mga ilog, tuloy na naman sa susunod na dam. Okay? Tapos, so on every step of the way,
we can manage the resources that we have. This is a natural resource. Ang ating gobyerno, mukhang hindi nila masyadong binibigyan ng pansin ito. At yung mga, ang nakakalungkot, yung mga, yung mga natitira natin na construct dati na, no? Binebenta pa natin sa dayuhan, no? Yan ang nakakalungkot. Siyempre, paggawa nila ng kuryente, ibebenta ngayon yung kuryente sa atin ulit, no? At kasama na yan ng kanilang kita. Tapos, nagbabayad tayong mahal na kuryente. Napakalungkot po, no? Pero this is very important that I wanted to emphasize. Kung minsan po, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin itong binabasa ni Kathy, pag sinabi niyang science-driven, infrastructure-based, ano bang pinag-uusapan natin dito sa infrastructure-based? Napakabigat po niyan, no? At kung sana ang ating pamahalaan, no, ay papasok dito sa development of our hydroelectric system, pag-aralan, meron na po dyan, nung sinabi nga ni Engineer Napel last week, meron na silang inventaryo ng mga ilog natin, no? Kaya na natin pong suriin ng mabuti. At maski na kung ilang taon man ng magagawa dahil doon, umpisahan na lang natin. Basta umpisahan lang po natin, no? And if we're going to construct these dams all over the country and project how much megawattage we're going to be putting together coming from these dams, napakalaki pong bagay ito para sa ating mga sa ating ekonomiya. And it will definitely feed our people. Yan sinasabi na food production program to double, triple at quadruple the food that we can produce. It must be science driven. Lahat po ng teknolohiya available, pinag-aralan na niya yan all over the world. Lahat po ng siyensya na pumasok na dyan, wag na nating hanapan pa ng iimbentohan. Nandyan na yan. Kunin natin, I am sure pwede nating bilhin yan, teknolohiya, at gamitin natin para sa atin. The other thing, at yung sinasabi natin, energy, no? Alam nyo po, pag ginagamit mo yung food production, kasama po dyan lahat ang pagtulak sa tubig at iba-iba pang methods of modern farming, no? You will be needing electricity, and electricity which has to be clean, which also has to be reliable. Nandyan po, reliable meaning wala pong brownout, no? Tsaka hindi po yung magpapahinga during the evening and all of that, no? Tuloy-tuloy po yan, dapat 24/7 meron kang electricity, no? Tapos and it must be ano ba yung sinabi ko? And affordable, no? Ngayon, sa ating pong kaalaman, no, sa buong mundo, no, kanya po nagpapasukan itong mga iba-ibang bayan sa nuclear energy ay dahil yan po ang pinaka-clean, pinaka-reliable, at pinaka-affordable source of power, no? At ang nakakalungkot din na itong mga ibabang bayan katulad ng Vietnam, Thailand, Indonesia, no? Ngayon pa lang sila magtatayo ng nuclear power plant nila. Tayo po, meron tayong isa-isang nuclear power plant 35 years ago at ayaw pa natin paandaran. Ang sabi nila, luma na daw yan at gastado na daw yan. Yung mga nagsasabing ganyan, either sinungaling or mangmang, bobo, no? Hindi sila pumupunta doon at suriin talaga at makita nila. Wala pong pinagkaiba yan sa isang kotse na wina-warm up mo araw-araw pero hindi mo linalabas sa garahe, no? Pero andyan lang yan. At meron po tayong mga tao doon, minemaintain yung ating turbina, ang buong planta.
Siyempre, merong tayong kinakailangan i-rehabilitate ng konti. Katulad ng mga filters galing sa tubig dagat at lahat na yon, no? Pero, yan pong plantang yan ay brand new. Huwag po kayong maniniwala sa mga bobo na nagsasabi, luma na yan, no? Hindi po nakikita yan. Lahat po ng mga inhinyerong kakilala ko, kasama na ni Lemmy Rojas dito at lahat ng mga kasama niya sa Philippine Mechanical Engineering Association at dito pa sa Electrical Engineers, no? At meron pa po ako mga kakilalang mga dayuhan na idinala doon, no? na eksperto sa nuclear, no? At ang sabi nila, aandar at aandar ito, no? Hindi pwedeng hindi aandar. Lalagyan mo lang ng fuel at ayusin mo ng konti yung mga tubo na kailangan i-rehabilitate yung mga pipes, kailangan i-inspectionin lahat yan, no? Hindi, siyempre merong konting corrosion yan, di ba? Titignan mo lang yung pipe, no? Piping, pagkatapos aandar at aandar na, no? Now, how long before it will run? Ang estimates pong naririnig namin, between 1 year to 18 months. 1 year to 18 months. Sabihin natin, kung ngayon mismo, sasabihin, sige, eto na yung pondo. Ang pondo pong kakailanganin kulang-kulang po sa $1 billion, no? Malaking-malaki na yon, no? Pero we have to be conservative. Baka mangailangan pa ng iba. Pero, in 1 year to 18 months, aandar po yan. Napakalaking bagay po sa atin yan. Kanya, nung naririnig ko, hindi ko naman po kakilala to si President Duterte at wala naman po akong kakilala dito sa mga tiga Davao niyang kaibigan. No? Narinig ko na mukhang bukas ang kaisipan niya hinggil dito sa nuclear power plant. Oh, very good. No? Finally, we have somebody who has the guts to look into it, no? And consider it. Kasi yung mga dati, puro politika, puro takot, at puro mangmang na ayaw gumamit ng ganyan dahil mas gusto nila, mas mataas ang halaga ng kuryente dahil may kurakot sila doon. At any rate, I wanted to spend a little time explaining this food production program. And the last portion I want to also say, itong mga tiga-agriculture natin na bago at papasukan nila itong agriculture. Sana, huwag nyo naman pong hanapan ng itong mga programa, konting pasukan itong irrigation, bibigyan mo ng perang sakasaka. Okay lahat yan. Pero mag-design muna po kayo ng isang programa na merong objective, may goal sa future. Example po, ito pong sinasabi natin, to double, to triple, or to quadruple the amount of food that we produce. Okay, in 6 years, ano ba ang goal ng Department of Agriculture? In terms of volume, no? In terms of volume of food that they can produce, no? What is the goal? Based on the budget that they will be receiving, at ano pa yung papasukan nila, paano pong papa-increase ang yield ng lahat ng ating agricultural production up to quadruple the amount of food that we produce today, no? 4 times, no? Ang dapat nating gawin goal, no? And kung sasabihin lang natin, bababaan natin ang presyo ng bigas, okay na yon, no? At meron tayong ayusin natin yung sa mais. Okay na yon, dapat nga, no? Pero dapat meron kang overall goal, no? So that every 2 years man lang, no? Na-check natin ano ba ang nangyari dito sa overall goal.
How many tons of rice do we produce every year? No? How many tons of corn? How many tons of vegetables? And what type of vegetables? How many tons of fish? No? Those that are coming from the sea and those that are coming from fish ponds. No? How many tons of beef do you produce? Pork do you produce? And how many tons of poultry do you produce? Produce, ha? Hindi yung import, ha? Kasi alam nyo po, ang mga pandaya dito sa mga agriculture natin, no? Yung ini-import, parang pinapalusot nila as if though we were producing it, no? Kasi, for example, itong mga rice production daw, no? Yung kung sasabihin mo dito sa mga rice farmers, wag na lang kayong magtanim, no? Yung mag-form na lang kayo ng cooperative para humingi kayo ng lisensya para mag-import ng rice, no? Tapos pagpasok niya ng rice, parang siya na rin ang produce nyo dito, no? And pagdating sa statistics, lumalabas that we produce that much rice. It is not true, it is a lie, no? Huwag natin lokohin ang sarili natin, no? And we should not go into that. If we are producers, we must move towards production. There is no country that can call itself a country which cannot feed itself, no? Huwag natin tatawagin ang sarili natin isang bayan kung hindi natin kayang pakainin ang mga mamamayan. We must be able to feed ourselves with our own resources. Yung sobra sa kakainin natin, no? O sige, inegosyo natin outside. Pero wag tayong kinakailangan mag-angkat, no, ng mga kainin natin. Gusto sabihin, ang buhay natin nakasalalay sa ibang klaseng bayan o ibang tao o mga dayuhan. Hindi po pwede yan. We are a sovereign country and we must be able to produce our own food. Milan ng Antipolo, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yes. Napakaganda po ng inyong mga program. Sana po makarating kay Pangulong Duterte. Sana po. Yes. Naka-mobile po ako. Meron lang po ako isi-share na nangyari po dun sa during the election. Dito po sa may Antipolo, sa De La Paz Elementary School. Kasi po, yung resibo, hindi po ba pagka nag-boto, yung balota, bibigay mo doon sa yung naka-asang din sa makina, tapos magbibigay sila ng resibo. Kasi po, ang resibo po namin, maski mayroon kaming binoto sa Vice President, yung aming blacken, dito binablacken yung circle. Yung iba namin binablacken okay. Pero pagdating po ng Vice President, na mayroon naman kaming blacken, void po. Void. Marami po kaming ganon. Kaya void. Lang, void. Ngayon, pag hindi ayun ko kung pwede ko mabanggit. Sige, banggitin mo na. Tapos na naman yung election. Pag hindi naman si Robredo, pag hindi po pagka ang binoto, ang binlaki namin ay kay Marcos, nag-void po. Maraming... Opo. Okay. Alam nyo, Mila, nagsampa na ng kaso si Senator Marcos dyan, at nasa Electoral Tribunal na yata nung sinampa niya, which means sa Korte Suprema, no? Dapat yung mga ganitong complaints ninyo, dapat i-compile nyo, ilagay nyo sa form, merong affidavit at lahat, at isubmit nyo doon sa kampo ni Senator Marcos para isampa niya na rin yan as kasama doon sa mga ebidensya. Kasi yung ebidensya niyang linabas daw, kahon-kahon, no? Marami po katulad ng sinasabi ninyo, kahon-kahon daw po yan. Kanya, dali na lang nyo doon kasi tayo naman, wala tayong magagawa dito no?
Kasi po, sir, gusto nga sana namin ipamedya o kaya isumbong. Kaso wala naman po kami hawak na ebidensya kasi hindi naman namin hawak yung balota at saka yung resibo. Tapos nung sabing ganon, sabi dun sa yung humahawak na resibo, tapos nung pinasok niya dun sa butas, wala na kami magawa, ipasok na niya. Sabi niya gano'n, bakit ganyan? Ay, talaga akong ganyan program na yan. Sabi niya sa akin. Ang gawin nyo, maggawa kayong parang testimony, no? Na may affidavit na gagawin ng yung abogado, ilagay nyo yung pangalan ng tiga Comelec doon sa Antipolo na nagsabi sa inyong hindi nila ibibigay sa inyo, no? At you will be swearing under oath na ito ang tunay na nangyari at sinasabi nyo tama, lalo na kung meron pa kayong kasama noon na pwede mag-witness. Pwede nyo pa rin i-submit yan, no? Na ebidensya. Kasi sir, marami nga sana kami, yung iba nga na high blood na, bakit gano'n, na-avoid, meron naman kaming binlakin. Tapos sabi gano'n, isumbong nyo lang doon sa electoral, ano ba yan? Tribunal. Doon sa isang yung ETI ba yun? Iwan ko kung ano ng pangalan, kalimutan ko na. Tapos sabi nila, sige, kunin ko na rin mga pangalan nyo at i-report namin. Tapos sabi namin, i-media kaya natin. Paano mo naman ma-media Hindi naman, alam niyo po, yun nga, maski na i-anunsyo natin yan, wala din ako din, maghihingi din ako ng testimony, di ba? Actually, bago nyo sabihin itong mga to. Kaya ina-advise ko kayo, kung grupo kayo at marami kayo, ilagay nyo lahat ng pangalan nyo, sumumpa kayo na lahat ng kwento nyo dito na isasalaysay, no, ay katotohanan, no, at bigay nyo yung mga pangalan ng mga nandaya, no, at yun, isubmit nyo na rin. Ngayon, kung sasabihin ng korte, mukhang kapanipaniwala naman itong sinasabi ng mga tiga-Antipolo dahil nangyari din ito sa Pasay, nangyari din ito sa San Juan o nangyari din sa Quezon City, mukhang nakakadagdag, naiintindihan nyo, no? At nakakatulong din. Okay, ganito po, kasi hindi naman kami magkakilala noon, dahil doon lang kami nagkita. Ngayon sabi nila, mag-media raw kami. I-media kaya natin, tapos ganito ba? Tapos sabi naman nung inspector pala, paano kayo mag-media? Wala naman kayo hawak na, yung resibo, at saka wala naman kayo hawak na balota. Ano ipapakita ng ebidensya? Kaya tuloy, nag-alisa na lang kami. Yeah. No, that's why I'm saying, kung yung ganyan, gawin nyo na lang testimony under oath. Ang lawyer, alam niya kung ano yan, no? Huwag kayong pupunta lang sa mga ganito na wala kayong abogado. Yung abogado, ilalagay niyo yung testimony niyo under oath, no? At merong notaryo publiko, no? Nag-attest na ito nga ang sinabi ninyo. Now, kung marami kayo, no? Sayang nga sir, kasi hindi din kami magkakakilala, doon lang kami nagkita. Baka ba't hindi mo i-announce yung telephone number mo, address mo, para magkita-kita kayo at magsama-sama kayo, no? Ganyan na lang magagawa ninyo, di ba? Total, isang presinto lang naman kayo, di ba? No. So, magkakapit-bahay naman kayo, di ba? Hindi naman kami magkakilala in the first place, sir, kasi doon lang nga kami nagkita. Okay. Anyway, yun lang ang maitutulong ko sa iyo, Aling Mila, no? Hindi naman ako, ma'am. Sir, ganito, hindi ba ang election ay lifeblood ng democracy? Yes, dapat, it should be as clean as, it should be of course. As Caesar's wife, na talagang beyond doubt. Yung mga nandadaya, alam din naman yan, no? Pero mandadaya pa rin sila, di ba? Oo nga po, kaso... Kanya-kanya kailangan mahuli yung mga nandaya at makulong. Parang ang election natin ay
dinalaw ng mga dayuhan. Kasi pindot-pindot lang po yun, marami na silang magagawa eh. Madali tama. ngayon. Yung mga Smartmatic na yan. No? Madaling mag-hack ngayon. Yung pa kayang ganyan, ang liit-liit lang na pindot yan. Kahit anong klaseng, isang na lang. Kahit na however minute ang ginawa nilang pakikialam, malaking bagay na rin yan. That's right. Sabi nila, napakaliit lang nung ginawa. O sige, sir. Maraming salamat sa tawag mo, Mila. Thank you. Rereng ng Tondo, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi, Kabut. At sa lahat ng kasama mo dyan. Ganito ako naman, yung pinag-usapan ng babae, dapat wag na, nag-protest na si Bongbong eh. Oo nga. Anyway, tapos na tayo doon. Makagulo lang yun. Ang akin naman, ang puna ko naman sa administrasyon ito, Kabut, bakit ako maganda ang ginagawa niya, nitong bago nating presidente, bagamat ilang araw pa lang. Pero ang tanong ko lang ganito, Kabut, diba maraming napapatay na mga, hindi pa naman yata drug lord yung mga pinapatay yun, baka kako yun, may mga nalalaman lamang eh. At baka mabubulgol sila, kaya pinapatay na. Dapat hindi ganun eh. Dapat kung babarilin mo isang tao sa paa, yung hindi mamamatay para makapresalita. Pagkatapos ang ato ng Pangulo, Kabut, tinukoy na yung tatlong general, ba't kakausapin pa? Bakit hindi kaso na lang? Yun ang ang puna ko, Kabut, yun lang. Okay, very good. Salamat. Thank you. Okay, alam niyo po ang aking nasaksihan niyo din naman po siguro yung talumpati ng presidente nung inauguration, no? At isa na ako dito sa mga nagsabi, maganda yung sinabi ng presidente, lalong-lalo na nung nag-quote siya dito sa dalawang tao na talagang inahangaan ko at inahangaan po ng napakaraming tao din, no? Itong si Franklin Delano Roosevelt, isa po siyang presidente noong 1932 sa Amerika, at na-elect po siya 4 na beses no? 4 terms po, at dahil gustong-gusto siya ng mamamayan. At itong si Abraham Lincoln, no? At dalawa pong tao yan. At dito sa talumpati ni presidente, sinabi niya na ang patakaran o ang pag-iisip daw nitong dalawang taong ito na quote niya ay siya rin ang kanya din na direksyon at pag-iisip, no? Tungkol sa ekonomiya, tungkol sa politika, at tungkol sa iba pang bagay sa gobyerno, no? At natuwa naman po ako, no? Pero nagdududa lang ako kung naiintindihan po ng presidente kung ano talaga ang ginawa nitong si Franklin Delano Roosevelt, lalo na si Franklin Delano Roosevelt. Kasi linabanan po ni Franklin Delano Roosevelt ang oligarkiya, no? Linabanan niya yung mga elitista at yung mga bankero na ginagamit ang mga pondo ng mga bangko na hindi naman sa kanila dahil mga depositors na money ng depositors po yon, ginagamit po nila pangsugal sa Wall Street, dito sa stock markets, no? At dahil dito nung nagkaroon po ng crash, ang dami pong nawalan ng mga savings, no? Yung mga buong buhay nilang iniipon, no, para sa kanilang sarili, sa pamilya nila, tsaka sa kanilang kinabukasan, biglang na-etsapuera yon, at ang dami pong naghirap at namatay sa gutom, nawalan trabaho, at lahat-lahat po nangyari dyan. At nung nakita po ni Franklin Roosevelt kung anong nangyari, dito sa pagtalumpati niya nung bagong eleksyon, sa unang eleksyon niya, sinabi niya, isesarado niya yung Wall Street, itong stock market nila, at sabi niya wala nang papasok, na hindi na natin pahihintulutan ang mga bangko na gamitin ang pera ng mga depositor at isusugal, no,
na hindi naman sa kanila, tapos ang kita binubulsa nila, no? Hindi na natin papayagan yan, sabi nila yan. At dahil dito gumawa nga sila ng batas na tinatawag na Glass-Steagall Act, no? Na nagprohibit, hindi pinapayagan na gamitin nga ang mga pondong ganito, no? Para dito. At ang sinabi nila, gagawa sila ng ibang sistema para itutukan ang kapakanan ng taong bayan. Gumawa siya ng tinatawag niyang dito sa Tennessee Valley Authority, gumawa siya ng isang programa ng pagtatayo ng infrastructure. Ang infrastructure niyang tinutukan ng mabuti ay ang sa enerhiya, no? At yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga rivers, tsaka mga ilog, tsaka sa mga dams na construction, yan po ang ginawa ni Franklin Roosevelt. In his 4 terms, he constructed a total of 2,000 dams. No? More than 2,000 dams po ang itinayo niya. At tandaan nyo, every dam not only creates the water so that it can distribute to the for arable lands, it was generating electricity, no? Kanya dito sa electricity, na boost ng electricity, tsaka po nagtayuan at nabuhay yung mga iba-ibang factories ng Amerika. Dahil dito sa ginawa niya, nagkaroon ng trabaho ang napakaraming mamayang Amerikano, no? At dito sa pag-aanunsyo niya, sabi niya, pumunta kayo sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno na ngayon, sabi niya, tumatanggap ng mga applicants for work. Kasi sabay-sabay niyang itinatayo itong infrastructure projects niya. Merong kasabihan nun that in 3 days after he made that announcement, no, he generated 11 million jobs, no. Ganyan po yung conviction niya, tsaka yung courage niya na labanan itong mga oligarkiya tsaka mga elitista na humahawak po ng ekonomiya ng Amerika noon na bumagsak, no? At dahil dito, minahal siya ng taong bayan at inelect siya na 4 na beses sa pagka-presidente. Yung pang-4 po niya, hindi niya natapos dahil namatay po siya at sabi niya nagkasakit. Pero ang kanyang pagkamatay ay medyo misteryoso dahil pumasok siya doon sa bahay niya at natulog, pero nung umaga, inanunsyo na lang na namatay. But the reason I'm happy and hopeful na itong si President Duterte, kung yan ang kanyang tinututukan at direksyon, no, meron tayong pwedeng asahan, no? Pwede natin asahan kung dyan papunta ang kanyang talagang direksyon tungkol sa ekonomiya. After having said this, now, meron po akong kalungkutan. Kasi, sinasabi niya Franklin Delano Roosevelt, kinote niya, tsaka si Lincoln, pero yung kanyang 10-point economic program na ginawa nitong mga ekonomista niya at itong inatasan niyang mamahala sa kanyang ekonomiya, no? Si Dominguez, no? Yung 10-point economic program niya ay taliwas na taliwas dito sa mga ginawa ni Roosevelt. Sabi ko, paano niyang sasabihin pareho? Wala dun sa 10-point economic program niya ang nakatutok dito sa kapakanan ng taong bayan. Alam niyo po, ang mga ekonomistang ginagamit niya, mga tiga-UP, tsaka mga tiga iba pang eskwela,
isa lang ang kanilang direksyon at basang-basa po natin. Unang-una, galing po yan sa mga nakaraan administrasyon. At yung mga galing na ekonomista sa nakaraan administrasyon, hindi po nagpahusay ng ating ekonomiya. No? Hindi po nagpahusay ng kalidad ng buhay ng tao. As a matter of fact, sumama pa ng sumama ang ating kalagayan. Now, ano ang palagi nilang itinutulak pag nakaupo na sila dyan na ekonomista kuno at nagbibigay ng payo sa isang presidente? Unang-una, itataas daw ang taxes. No? Ngayon, yung value-added tax, yung VAT, yan po ang paborito nila noon pa. Numpisahan po yan nung panahon ni Ramos at tuloy-tuloy yan, nag-expanded VAT si Gloria at itunuloy at tinulak na nito ni Noynoy at ngayon magtataas na naman daw. Hindi po nila pa ngayon inaanunsyo dahil alam nila lalabanan po ng taong bayan to, no? Pero meron na po tayong naririnig at siguro kayo rin naririnig nyo na itataas nila yan sa 14% buwat sa 12 to 14%. Yung 2% pong yan, kala nyo konti lang yan. Malaki pong impact yan sa halaga ng bilihin. Hindi ba po, ang galit po ng tao sa nakaraan administrasyon ni Noynoy ay ang kanilang kahirapan. Ang pagtaas na walang humpay na pagtaas ng bilihin. No? Ngayon, dahil dito, ginugutom sila at impoverished sila at para silang pinatawan ng kahirapan. Dahil dito, bumoto sila sa isang tao na sa kanilang palagay, magbibigay ng magandang kinabukasan. Ito nga si Duterte. Pagkaupo ni Duterte at hindi pa nga siya na-inaugurate, ang economic planners na niya naglabas na ng 10-point economic program. Yan nga ang sinasabi natin, pagtaas ng buwis, although sasabihin nila, bababaan daw yung income tax. Talagang mababa na income tax dahil wala na talagang mga negosyo nagbabayad ng income tax. Ang kinikita na lang ngayon, hindi sa income, kundi sa pagbebenta ng shares of stock nitong mga operation. Itong mga operation nito. Bababaan daw nila income tax. Wala na talaga. Ang kinikita po talaga ng gobyerno, nasa VAT. No? Pero wala silang sinasabi na hindi nila itataas ang VAT dahil yun ang nanggigigil silang itataas. Doon sa 10 point, isa pa ang nandyan. Yung mga iba, mga burloloy na lang yan. No? Hindi ko na they're not worth mentioning, no? Because they're not going to make any real impact on the economy. But this other one, doon pa sa bandang huli para baka hindi makitang mabuti. Sabi nila, kinakailangan pairal daw ng malawakan ang RH bill. No? Pairalin daw ng malawakan sa buong bansa ang implementation ng RH bill. Ano po ba yung implementasyon ng RH bill? Pagpipigil sa panganganak ng tao, di ba po? In other words, iko-kontrolin ang birth rate. Iko-control mo ang birth rate. Kung iko-control mo ang birth rate, basta yun lang ba, magaganda na yung ekonomiya mo? Bakit mo linalagay sa 10-point economic program? Kailan ba nangyari na ang birth control, no, kasama sa ekonomiya? Economic development. Right? Ano po ba ang talagang ginagawa? Pag pinahirapan mo ang tao at tinanggalan mo ng trabaho, no? Pag pinahirapan mo at tinaas mo ang halaga ng bilihin, ng kuryente, ng pagkain, ng tubig, ng transportasyon, tinaasan mo ng tinaas yan, no? Ano po ba ang mangyayari? Mahihirapan ng tao, kukulangin ang kanyang kita, hindi siya makakakain ng tama dahil kulang siya sa sustansya, magkakasakit po siya at mamamatay.
At kung sasadyain mo yung ganyang klaseng programa, at alam mo, dahil nandiyan ka, presidente ka, o nasa Malacanang ka, alam mo na pag tumaas ng ilan porsyento ang halaga ng kuryente o ng bilihin, merong equivalent number of your population na mamamatay. Di parang ikaw na rin ang pumatay sa iyong sariling mga mamamayan kung alam mo na ito ang mangyayari sa pagtaas na walang humpay ang halaga ng kuryente, pagkain, tubig at lahat ng iba pa. You actually killed or went into killing your own population. Bakit po nila sasadyain ito? Dahil sa kanila pong paningin, itong mga ekonomistang pulpul na ito, itong mga econoquacks na ito, sa kanila pong paningin, pag nabawasan po ang populasyon, mas gaganda daw ang ating ekonomiya. No? Dahil hindi ka na mag-iisip na papapakainin mo itong napakaraming tao. Mas konti na lang ang iisipin mong pakainin at wala nang hindi na aangal ang tao dahil patay na di ba? Lalong-lalo na yung mga mahihirap, sila yung maiingay Yung mga mahihirap, pabayaan mo na lang silang mamatay. No? This is called depopulation. Ito pong sistemang ito, ang pagbabawas ng populasyon ng isang society, no? Hindi po unique sa Pilipinas. Marami pong bayan ngayon na hinahawakan nitong mga ganitong klaseng pag-iisip ng mga financial institutions at mga IMF. Yan ang pinapairal nilang economic policy para mabawasan ng husto ang populasyon. So, yung tayo pong mga matatanda ang unang-unang tatamaan dyan, magugutom, kulang sa pagkikitaan at magkakasakit at mamamatay ng dalian. So, at yung mga natitira naman, ipapataw mo sa kanila yung RH bill para wag na silang manganak. So, ang overall effect sa populasyon, babagsak. When, hindi po ako naniniwala na pataas ang ating populasyon. Panakot lang po yan. I want them to bring out the proof that we are 105 million people. What is the proof? There is no proof. No one really takes that kind of a survey. What they're doing is just projecting. Pumunta po kayo dyan sa Population Commission. Ang sinabi nila, kukuha sila ng base year. Base year is, let us say, 1991. No? Yung 1991, sasabihin nila, ano ba ang population growth rate natin noong 1991? Sabihin natin, 2.2%. Okay, ang gagawin po nito, they will apply 2.2% growth rate every year. Arithmetic po yan, no? Basta apply kayo ng 2.2%, kung ano man ang populasyon nyo, 2 plus 2.2% every year. By the time it is 2016, we are already 116 million people. My goodness. Why? That's because they just factored in a population growth rate from a base year. That's the way that they compute it. Hindi nila pinafactor in yung mga ilan po ang namatay sa gutom, ilan po ang namatay sa sakit, sa dengue, sa malaria, at sa lahat na po na hindi nila pinafactor in yung laki ng kahirapan at kagutuman, no? At may malaking epekto sa ating populasyon. Hindi po nila pinafactor in yan. And this is what is happening right now. Pangliling lang. So we have to understand that this is happening. This administration, lalo yung I'm talking about Noynoy's administration, no, went into a depopulation program
At talagang pinilit nila yan. Pinilit nila yan. Yang PPP na yan, Public-Private Partnership, na ibinigay ang public utilities sa pribado sektor. At hindi na nila binantayan. Hindi na nila pinigilan. Pataas na lang ng pataas ang halaga ng tubig, ng kuryente, ng transportasyon, at lahat ng iba pa, pati ng gasolina. Pinataas ng pinataas yan. Alam ba ni Noynoy na ang ibig sabihin nito mas maraming mamamatay? Alam niyo po, maski siraulo ng tao, alam niya yan. Kanya po siraulo niya di ba? Alam niya yan. And he knows that this will affect on the population, but he will implement it nevertheless. No? And this is what was evil about the situation. Now, I hope that this coming administration really understands that this is what is happening to us. Dapat suriin po ninyong mabuti. Okay lang sa atin yung galit sila sa kriminalidad. Sino bang hindi galit? No? Huwag po tayong masyadong magsaya na masyadong maraming namamatay. Pero galit po sa kriminalidad, yes. Pero sa akin pong paningin, crime is a result of the socio-economic conditions that are now prevailing. Pag gutom po yung tao, ang dami sa kanila kumakapit po sa patalim. Ang dami ang nababalitaan natin ng mga courier ng drugs pupunta sa China, nahuhuli, at ilang daan na ngayon, 200, 300, 400 nandun na sa death row, sa nabigyan na sentensya ng mga korte sa China. Bakit po? Alam nila na pag nahuli ka doon, patay ka. Pero nagsusugal sila at nahuli at patay. Kanya, ganyan din po siguro ang pwedeng mangyari sa atin. Pag mahirap ang kalagayan ng tao, kung minsan susugal sila. Hindi ko sinasabing tama yung gagawin nila. Hindi ko sinasabing pero ang mas malala po sa drug problem, itong nangyayaring sadyang pinapatay ang ating populasyon daan sa kahirapan at kagutuman at kasakitan. May caller pa tayo, Mr. Gabita. Magandang gabi pa. Hello, magandang gabi, Kabots. Yes. May isang katanungan lang po ako sa iyo tungkol dito sa pinapanukala ni Senador Peter Alan Cayetano na ang mga kapulisan daw ay gagawing 50,000 pesos ang isang buwan na sahod. Pabor ka ba dito at ano ang pananaw mo rito? Papayag ba tayong mga taong bayan? Parang binibibiyat ang mga pulis na taasan lahat ng sahod samantala maraming halos wala pang minimum pinagkakasya lang sa isang pamilya. Yan lang ang tanong ko. Hindi ko po mahirap po sabihin kung pabor tayo dyan o hindi, no? Pero ang importante dito, kung ang kapulisan, karamihan sa kanila, ang nagsasabi, kanya po nangungurakot yan, kanya po pumapasok din sa krimen, ay kulang yung kanilang kinikita. Hindi naman sinasabing na dapat sa ibang tao naman ang paboran. Kayo nga, ang ating pong mamamayan, kinakailangan tataas din ang kita. Ang mismong NEDA, sila na ang nagsabi na ang kinakailangan ng isang tao para pakainin ng isang pamilya niya na 4 ang anak, is 120,000 pesos a month. Kinakailangan ng sahod niya 120,000 pesos a month. Alam niyo po, ang karamihan po sa ating mga mamayan, halos hindi man makasampa sa 20,000 pesos a month. No? Hindi po ba? No? 120 pa? Oo. Ang kinakailangan daw 120. Saan nila kukunin yan? Kung wala kang agro-industrial development program, no? Kung wala kang mga industriya na mapapasukan nila para maghanap buhay, kung wala kang ganyan, no? Paano mong bibigyan ng ganyang klaseng sweldo? Di ba po? No?
Ito po ang nangyayari sa atin. Kanya napakalaki pong bagay ang kinakailangan pasukan natin pagtungkol sa ekonomiya. Kanya, yung sinasabi naman nilang 10-point economic program, kanina lang, pinapaliwanag ko, ay hindi gagawa ng kalutasan sa problema ng taong bayan. No? Hindi po gagawa yan. No? Ang mas marahil po ang mangyari diyan ay lalo pong sasama ang kalagayan ng ating mga mamayan. Ngayon, tungkol dito sa kapulisan, wag na natin masyadong bigyan ng pansin yung kapulisan. Kung mabibigyan sila ng tulong, mga mamayan din Pilipino yan, sige, pabayan mong makatulong. Pero hindi ibig sabihin na tayong mga hindi pulis, mga ordinaryong mamamayan, hindi din mabibigyan ng trabaho. Kailangan yan ang ating hihingin. At we must demand it. No? Lahat ng sektor ng ating Philippine society, mga magsasaka, mga security guard, mga empleyado, sa mga mga nurse, mga caregiver, mga kung ano man, no? Lahat tayo kinakailangan mas maganda ang ating kabuhayan. Sa akin naman panagay siguro ko, baka Kabots, kung matupad yan ng 50,000 ng isang buwan ng mga pulis, baka lahat ng tao magsipulis na lang. Well, lalo na kung mahusayin sila, ba't hindi sila magpasukan dyan, no? Lalo na kung mahusay ang kanilang intensyon, no? Kanya naman, kasi ang mangyayari dyan, palagay ko, magbabawas tayo ng pulis, no? Palagay ko, magbabawas tayo ng pulis, lalong-lalo na yung mga pulis na mayroong mga problema, no? Tatanggalin yan. Tapos bibigyan nilang insentibo ang mga pulis. Sasabihin, sige, dodoblehin natin ang salary nyo, pero pag nahuli kayo, nangungurakot, no? Pasensya ka na, dire-diretso ka na sa kulungan, no? Kung ganyan din ang gagawin at seryoso sila, tingnan natin, no? Baka naman mahusay na programa yan. Okay, yun lang. Okay. Maraming salamat, Kabots. Thank you. Well, Kabots, nais kong susugan yung binanggit mo kanina ukol dito sa populasyon na rin, no? Dahil katulad na banggit mo, ito'y ginagawa rin sa ibang bansa. At Kabots, siguro marahil ay maging issue rin or kailangan malaman natin na ito ay hindi lang naging issue ngayon, no? O 10 years ago o 20 years ago. Kasi ito yung madalas iniisip ng talagang padami ng tao. Kabots, sa Economics 101, no? Kung makikita mo sa mga universidad, inaaral yan, no? At ang nag-propose pa niyan mga 300 years ago, yan na yung pinoproblema. No, na kung titingnan may ilang milyon lang naman yung tao noon. At ngayon ay billion na yung tao at kaya pa rin i-sustain ng Earth. At katulad na sinasabi mo, imbis na bawasan mo yung populasyon, bakit hindi ka mag-create ng trabaho para sa kanila? Nang sa gayon ay hindi sila maging problema at hindi mo kinakailangang mag-implement ng mga ganitong policy. Tsaka katungkulan ng isang gobyerno na gumawa ng isang programa na sasang-ayunan ng pribado sektor, no? At magtatayuan sila ng mga pabrika, di ba? Kasi ang mga negosyante, yung talagang nagpo-produce ng hindi yung mga kurakot negosyante, no? Yung mga negosyante talagang may mga produkto. Ano ba ang gusto nila? Gusto nila ang mga bumibili ng kanilang produkto may kayang bilhin yung produkto nila. Gusto ko magtayo ng isang factory dito. Pero paano naman ako magtatayo ng factory dito kung ang kuryente mo ay napakamahal? Kayo na ang pinakamahal sa buong mundo, no?
anong mangyari sa akin? Hindi ko matataas hindi ako makakapaggawa ng produkto na kayang bilhin ngayon ng tao at meron akong konting kita, di ba po? So, sino bang kinakailangan magbigay ng tamang klaseng kuryente? Ang gobyerno. Magtatayo siya ng programa sa Energy Development Program. Tapos, lahat po ng mga factory, by the way, lahat po ng factory, kasi factory ng bakal, factory ng kotse, factory ng kung ano man, sapatos, lahat po yan, nangangailangan ng napakaraming tubig. No? Tubig at kuryente ang kailangan nila. No? Ngayon, kung maghihintay-hintay ka palagi ng tubig sa ulan, no? At kukunin mo lang dito, ay medyo mapoproblema ka na naman, no? So what do you do? Ito pong sinasabi niya, ang tao po ngayon kaya nang gamitin ng kanyang sariling creativity, sariling kaisipan, kung paano mag-generate ng tubig. Ito pong mga nuclear power plant na pinag-uusapan natin, at alam po nito ng ating mga inhinyero, kaya po natin lagyan yan, tabihan ng tinatawag na nuclear powered desalination plants. Desalination po, yung nagtatanggal ng asin sa tubig dagat, no? At nagiging potable water, pwedeng inumin na tubig. At ito po ang pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka. Sisip-sipin po yung tubig na alat using the kind of energy that is normally expended. Yung mga parang pinapabayan mo na lang mag-evaporate sa atmosphere, kukunin mo po yon. Imbes na masayang lang, kukunin mo po yung maliit na porsyento, ikakabit mo sa desalination plant. Yung desalination plant na yun gagawa ng tubig, no? Potable water. Now, alam nyo po itong mga aircraft carriers na malalaki, mga 20 po yung aircraft carrier ng bansang Amerika. All of them are nuclear powered. Saan po ba sila kumukuha ng tubig? Meron po silang nuclear powered desalination plants doon sa mismong nuclear powered aircraft carrier nila. Yung pong mga submarines nila, nuclear submarines, meron din po silang nuclear-powered desalination plants. Diyan po ang kanilang tubig. So, it's just a matter of ang tawag dito, size. Pwede kang gumawa ng mas malaki o mas marami, no? Pero ididikit mo lang doon sa inyong nuclear power plant. Yung nuclear power plant, gumagawa ng kuryente, no? Gumagawa siya ng kuryente. At habang gumagawa siya ng kuryente, pwede mong tabihan ng ilang desalination plants para humigop ng tubig alat at gumawa ng potable water. We can generate potable water. We don't have to wait for God to give us water. He gave us the brains, He gave us the creativity to generate our own water. Yan ang binigay niya sa atin. Yung kaisipan. No? Gamitin po natin. Yung kaso, kung minsan, itong mga to, dahil sa kampanyang paninira, pananakot, sabihin, huwag kayong mag-nuclear. Ang ibig naman nila sabihin, huwag kayong mag-nuclear, mamatay na lang kayo. No? Yan ang nangyayari, no? Yan ang nangyayari. That's why we have to focus on what is right, and it's about time that we focus on what right. Isa pa, gusto ko lang, ayokong makalimutan. Itong nalulungkot ako na madalas meron linalabas itong ating mga kaparian, no? Yung CBCP, tsaka at palaging sinasabi, kinakailangan tungkol dito sa death penalty, ganito, wag padalos-dalos, yun ang sinasabi ng kahulihan. Tapos wag daw magnanakaw at wag daw ganito.
tama naman ang sinasabi. Pero sa akin po, kulang na kulang. No? Kasi napakalaki pong nangyayaring pagpapatay sa taong bayan na ayaw nilang tutukan. Ito pong sinasabi kong depopulation. Kailangan, hindi naman po kailangan henyo eh. You don't have to be a genius to see that there is a depopulation program. Pipilitin nila itong isang economic program na walang gagawin kundi palawakin ang mga kagutuman at kahirapan. No? Nakikita po natin yan eh. No? Pati na yung pagtataas ng value-added tax. Nakikita po natin yan. Huwag natin tatalikuran. Kasi ang punot dulo nitong napakasamang economic policy nito ay milyon po ang namamatay every year. Milyon ang namamatay. Kasi hindi po namamatay basta-basta sa gutom. Pag alam nyo naman po, pag ginutom ang isang tao, nagkulang ang kanilang calorie intake sa kanyang pagkain kasi konti lang kinakain. Ang sustansya po kulang. Siyempre, madali po siyang magkasakit. At pag nagkasakit po siya, madali po siyang ma-dengue, ma-malaria, ma-cholera, ma-tuberculosis, ma-pneumonia, at lahat na itong pumapatay sa tao. Pero ang nangyari po yan, dahil po mahirap yung tao. At nagkasakit po. Ang lalo na, nagkasakit na, wala pa siyang perang magpunta sa doktor. Lalo na, wala pa siyang perang pagpunta sa doktor, lalong wala po siyang perang pumunta sa hospital. 80%, 80% ang sa lahat ng namamatay na mamamayang Pilipino ay hindi nakakakita ng doktor o nakakapunta sa hospital. 80%. Hindi po ba nakakakilabot yan? At lalong-lalo na, kung meron kang isang pamahalaan na sasadyain na yan ang mangyari at papalakihin pa ang mamamatay na mamayan para lang gumanda yung kanilang statistika sa ekonomiya, yung kanilang tinatawag na GDP. Ano pong klaseng gobyerno ang magpapairal nito? Yung nakaraan administrasyon ni Noynoy. Yan po ang isang napakalaking terrorism that you can commit on your own people. Genocide. Genocide imposed by your own Filipino president. I hope that this president of ours will see through, makikita niya etong programang ito na itinutulak sa kanya ng kanyang mga ekonomista. Hindi po sapat na sasabihin nyo, magaling yung mga ekonomista ko dahil hindi magnanakaw. Alam nyo po, siguro mabuti na lang magnakaw sila imbes na gumawa sila ng patakarampang ekonomiya na papatay ng milyon-milyong Pilipino. Kabut, may nalala lang ako, kasi nabanggit mo kanina na kung saan yung mismong NEDA ang naglabas ng kumaga ideal salary ngayon, no, na 120,000. If I remember it correctly, Kabut, some years back, hindi naman ganun katagal. Parang tila NEDA rin yata, Kabut, yung naglabas ng statistics naman na parang sinasabi na kapag ang pamilya ng lima ay kumikita ng parang 5,000 isang buwan ay hindi ka rin mahirap. Natatandaan mo ba yan, Kabut? Parang nakakatuwa. Di ba? Parang itong mga ekonomistang to, puros mga sinungaling kasi, mga ekonokwak. Pero yung sinasabi nilang 120,000, palagay ko, totoo yun. Kinakailangan mo may ganyan o mas malaki pa dyan. At ang ating ekonomiya hindi kakayanin magbigay ng ganyang klaseng trabaho. Ngayon, hindi pwede. Pero ang importante po ang ganito. Ano po mas mahusay? Magtaas ka ng sweldo o
gumawa ka ng programa para mas maraming mabili ang sweldo mo. Gumawa ka ng programa para mas maraming... That's right. Pag magtataas po tayo ng sweldo, basta nagtataas lang tayo, no? Ang mangyayari dyan po, tataas din ang halaga ng bibilhin mo. Pero kung gagawa ka ng programa na papalakasin mo yung purchasing power ng pera mo, para yung sweldo mo mas maraming mabibili sa darating na panahon, no? Mas maraming bigas, mas maraming gamot, pero hindi ka nagpapalit ng sweldo, no? Palagay ko, yan ang isang sinyalis na gumaganda ang ating ekonomiya. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinions not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, first text Kabuch mula kay Simon. Regarding daw sa currency, may chance ba na pwede tayong bumalik sa gold standard? At yung sa nuclear, pwede ba na imbis buhayin yung BNPP o Bataan Nuclear Power Plant ay mag-invest sa mga micronuclear reactors para medyo di matakot yung mga tao since may trauma sa Fukushima, yung tipong reactor na ginagamit sa mga aircraft carrier. Ayan po. Well, madali na yan. I mean, ang alam nyo, kung gagawa ka lang sa micro, we'll use the smaller nuclear power plants because it's more efficient, di ba po? Yung mga malalaking yan, nandyan na yan ready to start no? At huwag kayong mag-alala sa pagtakot ng tao. Ang importante, turuan natin. Kasi, ang tao kasi, ganyan ginawang mangmang no? Linoloko ng mga ibang mga ideolohiya, no? Linoloko sila. Kaya dapat kontrahin natin yun. Ilabas nyo yung katotohanan at huwag kayong matatakot. Now, pagdating sa gold standard or fixed exchange rate, ito doon po tayo papunta dahil ang kasalukuyan sistemang pananalapi ay bagsak. No? Nakikita nyo na yan, yung mga Brexit na yan, yung mga yan. Those are all symptoms of a collapsing financial system. Ngayon, papunta tayo ngayon dito sa isang sitwasyon na yun ang pagkakaisahan ng mga iba-ibang mga bayan kung hindi tayo dadaan pa sa gera. No? At pag ginawa natin ng tamang kaisipan para sa pananalapi ng buong bayan, yung tinatawag na style, maghahanap tayo ng way how to make it back to fixed exchange rates pero not necessarily gold standard. Okay, sunod na text. Good evening. Kinasuhan na si Noynoy ng pamilya ng SAF 44. Ano po sa tingin nyo ang isusunod na ikakaso sa kanya? Salamat. Ay, napakarami po. Dapat po talaga kasuhan siya. Hindi po tayo masisiyahan, hindi ginhawa ang buhay natin just because nakulong yan. Pero napakaraming kasalanan niya at lahat ng mga kasama niya diyan sa pagpapatakbo ng ating gobyerno for the last 6 years. All of them are guilty of treason. Sa NSO, ang total budget of Marcos for 20 years is 486 billion. Ayan, si Marcos, daming napagawa, infrastructures para makaunlad ang bansa. At si Marcos, walang binentang government assets. Cory's budget for 6 years, 3 times higher than total budget of Marcos for 20 years. Si Cory, flyover lang napagawa at daming binentang government assets. Tanong, sino magnanakaw? Marcos government or Cory government? Daming paratang si kay Marcos, magnanakaw, diktador, human rights violator, nagpapatay kay Ninoy. Up to now, not proven in court. Alam niyo po, wag na natin po pasukan yan. Alam na ng tao kung anong tama, anong hindi. Huwag na natin buhayin ng mga patay. Sunod na text, Kipiang Kabuch at mga katipan ng Kabanwa. Maganda ang project nilang cable car. Walang traffic, madali lang siguro i-construct ito. Sana isabay na rin ang LRT1, LRT2, MRT3, and especially ang Philippine National Railways o North Line Clark and South Line from Legazpi up to Sorsogon. Ron, text po yan ni Ron ng Bacoor. Si Gloria nakulong, kinasuhan ng plunder sa paglipat ng 366 million PCSO funds sa OWA. Ang 366 million
pesos, wala pang 1 bilyon, si Pinoy naglipat ng 200 billion pesos sa DAP declared by Supreme Court unconstitutional. Kung si Gloria nakulong sa 366 million lang, si Pinoy 200 billion unaccounted. Nasaan? Si Pinoy wala ng immunity, kaya dapat noon paglabas ni Noynoy Aquino sa gate ng Malacanang, dapat hinuli agad like ginawa nila Pinoy at dinima kay Gloria sa NAIA. At ikulong si Noynoy katabi ni Jinggoy Revilla. Patas ba batas? Sunod na text, good PM po Kabuch at sa iyong mga staff. Natapos ang rehimeng Aquino, suntok lang sa buwan ang mga advocacy nyo. Nagsayang lang kayo ng oras, wala na nangyari. From Rodel ng Nueva Ecija. Alam mo, ang atin pong sinabi para kay Noynoy, at kung hindi na sinundan, kanya po siya ang makukulong at hindi po tayo. Pero alam nyo po, ang importanteng nagagawa natin, at kanya po ako nandito, hindi dahil para ma-accept ng isa kaninong gobyerno. Secondary lang po yan. Ang importante, nakakatulong po ako sa ating mamamayan at nakikita po nila kung ano at paano po dapat tayo mag-isip. No? Ngayon, kung hindi ka nag-iisip ng ganyan, Rodel, sorry na lang, no? Siguro hindi pa rin ako maliwanag sa iyong kaisipan. Sir Butch, bakit kung talagang gusto ni President Duterte masugpo ang mga drug lords, sana pangalanan na niya ang 3 generals dyan sa Camp Crame. Dyan niya gamitin ang sinasabi niyang tapang para labanan ang lahat ng kasamaan. Text po ni Mang Paul. Alam nyo, hindi lang yun si mga generals. Again, narinig ko itong ang pangalan niya? PDEA agent, Jonathan Morelos. Ayun, nagsabi niya sa Channel 5. Ang sinabi niya si Ochoa daw, tsaka si General Kakdak daw, ang pumipigil sa paghuli ng mga malalaking tao sa droga. No? Yan ang sinabi niya. Narinig ko dun sa Channel 5 Bakit walang lumalabas sa mga ibang TV stations at sa pahayagan? Yan ang malalaki, 'di ba? Andun ka na eh. Sino ba ang boss ni Ochoa? Si Pinoy. Si Pinoy. You mean to say si Pinoy hindi niya alam kung sangkot si Ochoa? Yan ang narinig ko. May katotohanan ba yan? Dapat suriin, di ba? Okay, sunod na text. Good evening, Kabuch. Tanong ko lang po, ano po bang pagkakaiba ng lefties sa righties? Lefties daw po kasi si President Duterte. Paki-explain po. Thanks. Maki ng Cubao. Yung dapat nilang, sinasabi nila, yung lefties daw, yung mga komunista, yung extreme left. Tapos yung iba naman, yung righties daw, yung mga sa army, sa militar, no? Alam niyo po, mali yun no? Nakasanayan lang nitong mga manulat na hindi nila naiintindihan talaga kung ano yung lefties ano yung righties. Kung lefties na sinasabi nating extreme, ang pinapanigan nila yung ideolohiya ng komunismo, ideology of communism, Marxist collectivism, no? Yung dating sinasabi natin righties, ang kanila naman ideolohiya ay yung tinatawag na free market. Free market ni Adam Smith, no, ganyan. Hindi po yung army o yung kaliwa, no? Ngayon, yan mga ideolohiyang yan ay sa katotohanan hindi po nag-iba. Kanya lang, ginawang left and right kasi sa Inglaterra noon, sa England, hanggang ngayon sa England, yung mga progressives, yung mga liberal ang thinking, nandito sila nakaupo dito sa kaliwa. Tapos yung mga conservatives, nakaupo po sila dun sa kanan. Nakita niyo na ba ang picture ng isang parliament sa Inglaterra, no? 'Di ba parang dalawang section ng upuan ng mga tao? Meron mga nakaupo dito sa kaliwa, upo sa kanan. Diyan po nag-umpisa yung lefties and righties na yan, no? Pero yung loose usage, no?
Hindi po. Kanya ako po, hindi, basta pag sinabi nyo lang, para saan kayo, sa left ka ba o sa right, huwag kayong sasakay sa ganyan, no? Gusto sabihin yung nagtatanong, hindi masyadong matalino. Basta para sa tao ka, para sa kapakanan ng taong bayan, para sa sovereignty of your nation, panindigan mong kasarinlan ng iyong bansa, no? Nandun ka na. At para sa Diyos, nandun ka na. Okay, Senator Tex, good PM, sir. Siguro po dapat i-amend muna ipiralog kasi bawal po yata makipagkompetisyon ang gobyerno sa mga private electric plant. Mukhang na monopolya ang kuryente. Yan ang sinasabi ko nung last meeting. No? But before we can even talk about nuclear power plants and all of that, dapat usisain ng mabuti kung pwedeng i-review, i-revise at repeal itong ipiralog. Biday Kabuch at mga katipon, sa seryosong hangarin ni President Duterte na makamit ang tunay na pagbabago, ang panawagan namin sa kanya ay lumayo na siya kay FVR. Malaking kapahamakan ang abutin ni Duterte kapag nagpatuloy na advice niya si FVR na makadayuhan, nagbenta ng Petron, Peya Amari, Fort Bonifacio, Centennial, iba pa at nasa likod ng Ipiralo. Iwasan muna ni Duterte hanggang maaga at sana pag natapos ng prioridad mo na makamit ang peace and order sa ating bansa, isunod mo na ang pagsaayos ng ating enerhiya at ang ating sistema at policy sa ekonomiya. Huwag mo sana ipagkatiwala sa mga economic advisors mo sa ngayon, bagkus makipagkonsultahan ka sa ating mga makabayang ekonomista. Ang federalismo ay dapat pag-aralan at suriin, abutin ito ng 7 hanggang 9 na taon kung ma-approve man ito bago ma-implement. Text po ni Victor Mendoza ng Taal. Well, that's what we've been saying, Victor. Thank you very much. Yan si FBR, Fidel Ramos, salud sa bayan po yan. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa mga galing na staff ng DCXL Radio Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon, ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo po muli mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.